Basketball lovers, good day para sa inyong PBA update. Isang breaking news nga po, matapos makuha ng rain or shine Elasto Painters sa second round, ang kanilang big man na si Henry Galinato ay tuluyan na nga itong ibinigay sa tropang Giga. Ayon nga mismo yan kay Coach Cheng Yao. At sa katunayan, sa draft day pa lang ay in-endorse na ito ni Coach Cheng Yao at hindi na isinama sa kanilang ibang mga nakuha sa draft. At ayon nga mismo kay Coach Cheng Yao, meron silang gentleman agreement. Dahil bago pa ang nasabing draft, nag-negotiate na ang tropang Giga sa rain or shine na baka makuha nila sa second round or available pa sa second round si Henry Galinato, ay kukunin ito ng rain or shine Elasto Painters at iti-trade ito kapalit ang first round future picks. Kaya naman sa pagdating ng second round, hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Coach Cheng Yao, agad-agad kinuha nila si Henry Galinato dahilan para sa third round kung saan nagkaroon na ng pagkakataon ang tropang Giga na makapag-drop ay hindi na ito kumuha, bagkus nag-pass na agad ito. Ito pala yung dahilan sa nasabing pagpapas ng tropang Giga. At ayon nga sa isang report ngayon ay nakapasa na ang trade transaction papunta sa Commissioner's Office at hinihintay na lang ang nasabing approval. At sa nasabing approval, kasama na dito ang big man din ng rain or shine Elasto Painters na si Jewel Pomperada. Bali, dalawang player po ang ibibigay ng rain or shine Elasto Painters kasama si Jewel Pomperada at Henry Galinato kapalit ang first round pick or future first rounder kasama si Dave Marcelo papunta naman sa rain or shine Elasto Painters. Ang nasabing trade transaction, paghahanda ito ng tropang Giga in case kung meron man mga bigating na big man na magkakaroon ng injury. At take note ha, ayon mismo sa isang insider, si Henry Galinato ay hindi 100% pa ngayon dahil nagkaroon pala ito ng ACL injury. Baka daw isang taon pa itong magkakaroon ng set out at posible sa next year pa ito tuluyang makakapaglaro sa PBA. At malaki ang tsansa na ang rain or shine Elasto Painters ang panalo sa nasabing trade transaction dahil makukuha nila ang first round or future first round ng tropang Giga kasama nga si Dave Marcelo. Pero alam natin na si Dave Marcelo ay hindi ito magtatagal sa rain or shine Elasto Painters at tuluyan pakakawalan ito ni Coach Cheng Yao at ilalagay sa free agent market. Dahil nagbabawas ngayon si Coach Cheng Yao at ayon nga mismo kay Coach Cheng Yao, gusto nilang magpabata kaya naman sinama na nila si Jewel Pomperada sa package na kung saan badly needed din ng tropang Giga ng isang big man na merong outside shooting. At bagay na bagay, sistemang ipinipatakbo o pinapatakbo ni Coach Chat Reyes sa tropang Giga si Jewel Pomperada. Kaya naman it's a win-win situation sa bawat kupunan, ang tropang Giga at ang rain or shine Elasto Painters. Ano sa tingin nyo? Sino ang panalo sa nasabing trade transaction? Komento na sa baba ng video at pag-usapan natin yan. Hintayin na lang po natin ang approval ng Commissioner's Cup Office. Once again, this is Percival Monteron at your service. Don't forget to subscribe my sports channel at don't forget to click the notification bell button para nga maging updated palagi sa kwentuhan. At bago pa man natin tapusin ang ating kwentuhan, shoutout muna tayo sa ating mga followers at subscribers kay Sir Kagawad Katsangkino Dukusin ng Hagonoy, Bulacan, Jan David Gulapa, Ricky Lanza ng Ricky Rider TV ng Tansa, Cavite, Ronald Bersabidad, at si Mr. Yornel Belches. Marami pong salamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Pakibisita na rin po ng Facebook fanpage ko. Paki-like, paki-share, paki-follow. Hanggang sa muling kwentuhan, maraming salamat po.